Napanood niyo ba itong bahagi nito ng interview ni Sestrelon kay Jimmy Bondoc? Panoorin natin sandali. The former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This is na-receive. their na own sa- statement. Yes, ma'am. And precisely why there is an ICC. Yes. I don't No. know why you are framing it as a But we're not diminution part of of the ICC. Philippine sovereignty. We're When not the this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international. At ayan nga, marami ang nakapuna na yung parang interview na ito ay hindi interview at nagmukha nga siyang interrogation ni Jimmy Bondoc. Pero ang mas nakakatakot dito sa itsura ng ganitong klase ng panayam ni Sestrelon ay yung portion na ito ng interview na kung saan parang tinanggap niya na nakatotohanan yung sinabi ng gobyerno na hindi nila kayang i-prosecute dito si Rodrigo Duterte at si Bato de la Rosa, kaya kailangang dalhin sa Hague. At ang mas nakakatakot dito ay kung papaano ito tinatanggap ng media nang walang pagtatanong man lang. Kaya nga yun sa kanyang reaction nung nagsalita si Jimmy Bondoc ng bakit. Bigla siyang nagtawa. Bakit daw siya ang tatanungin? Well, actually, Mr. Lon, ang tanong dyan, bakit hindi ka nagtatanong? Bakit wala ni isa sa mainstream media ang nagtanong sa gobyerno bakit hindi nila kaya ang ganitong klase ng kaso? Kasi kung totoo na hindi ito kaya ng pamahalaan, edi dapat tanggalin na natin ang Department of Justice, tanggalin na natin ang Office of the Ombudsman dahil wala naman pala kayong alam at wala kayong kaya. Ang sinasabi nila sa kasalukuyang nangyayari, kaya nila na magsampa ng kaso ng mga flood control, kaya nila si Atong Ang, kaya nila si Revilla, na kasuhan. Kaya nila na imbestigahan si Jesus Escudero, si Jingo Estrada, si Villanueva. Dahil sila ay mga kalaban, kaya nyo na. Pero kalaban nyo rin naman si Duterte at saka si Bato de la Rosa. Bakit hindi nyo sila dito litisin? Parang ang linaw-linaw dito na ang gobyerno natin, tatanggapin na nila na magmukha silang tanga at inutil. Wag lamang dito litisin si President Duterte at si Bato de la Rosa. At malinaw sa lahat na ang ICC ngayon ay ginagamit bilang instrumento ng operasyon. At tama po si Attorney Jimmy Bondoc, sabi niya he begs to differ tungkol dun sa ICC. Sabi kasi ni Sestrelon, dahil sinabi daw ng gobyerno na hindi niya kaya, ito daw ang dahilan kung bakit ang mga tao ay pumupunta sa ICC. Well, 2022 pa po nag-end ang term ni President Duterte at kung gusto ng pamahalaan na sampahan siya ng kaso dito sa Pilipinas, they could have done so. But the truth of the matter is, they want Duterte out, they want Bato de la Rosa out of the country. This is not about justice. This is about politics. Politika lamang po talaga ang pinag-uusapan dito sa ICC. At kahapon nga, tumuwa ako ng video na tungkol sa kung mga example ng mga kaso na kung saan ang bansa, kung saan inaresto ang isang mamamayan ay nag-refuse sa kaso nga po ito ng Italy. Hindi nila itinransfer si Osama Najim sa ICC. Bagkus ay pinauwi nila ito, ibinalik nila ito sa Libya at doon ay sinampahan din naman ng kaso itong si Najim. Ang nasunod doon ay yung batas ng Italy. Of course, naka-receive ng kritisismo ang gobyerno ng Italy, but the fact of the matter is they insisted on their authority na hindi sumunod sa ICC. At marami pang mga bansa ang hindi naman talaga sumusunod sa ICC. Yung example na lagi ko yung sinasabi, ang Russia, ang Israel, na parehong hindi membro ng ICC, pero inissuean sila ng warrant ng ICC. Ang Amerika na mismo, hindi sila pumirma sa ICC. Although they were part of the initial negotiation,
yung mga pagpupulong-pulong pa sa pagbubuo nitong ICC. When the final draft was created, America, the USA, refused to sign it. So bakit ayaw pumirma ng Amerika? At tayo lang yung isang bansa, kaisa-isang bansa sa Southeast Asia na pumirma dito. Yung mga kapitbahay natin hindi pumirma sa ICC kasi alam na nila yung danger. Ang bali-balita nga noon, na puwersa na lamang ang Senado noon to ratify this treaty as a favor then to Senator Miriam. Kasi parang nag-aay si Miriam noon na one day ay maging justice ng ICC o ICC judge. But that didn't happen anyway. So, pagpirma, nag-withdraw na tayo doon sa ICC. At hindi po tayo ang unang bansa na nag-withdraw dyan sa ICC pagkatapos nga ng Pilipinas. May mga sumunod pa. Kaya nga, palitan ng palit ang membership ng ICC. Sabi nga sa inyo, halos kalahati ng mundo hindi naman nakapirma dito sa Rome Statute. Pero itong ICC kumikilos parang sila ang third government of the world na sila yung bukod sa United Nations and independent government natin ay sila pa yung mas dapat na masusunod. And this is what is wrong with this concept of the ICC because originally dapat mga war crimes lamang ang tinatry nito. Ngayon, the crimes that are involved relative to governance, yung pagpapatakbo ng isang pamahalaan ay gustong pakialaman ng ICC. At yan ang nangyayari dito sa kaso ng Pilipinas. And this is a warning to the rest of the world. That's why the world is looking at this case of Rodrigo Duterte with cautions. Kasi nakikita nila ang posibilidad na yung expansionist mentality ng ICC, nalawakan ng kanilang impluwensya sa pamamagitan ng magiging desisyon nila kay Rodrigo Duterte. Posible ba na mali ang ICC tungkol dito? Ay, talaga naman po. I mean, yung mga dilaw, yung mga pink ay tuwang-tuwa na inaresto si Rodrigo Duterte. But there are, at lagi nilang sinasabi na parang yung mga DDS, kung ano mga adjectives ang dinidikit nila. Parang, bottom line is, napakabobo ng mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte. But 80% of the Filipino people na bumaba si Rodrigo Duterte still supported him. Wala kang makikitang taong inaresto at ikinulong dyan sa ICC na nagrarally ang mga tao araw-araw para siya ay palayain. Libu-libong mga Pilipino at pati na mga foreigners are pleading for his release because hindi sila naniniwala dito sa kaso na ito na sinampa sa ICC. Why is Rodrigo Duterte unique? Bakit siya lang ang kakaiba? Sapagkat maraming mga taong naniniwala na inosente siya doon sa kanyang isinampang kaso laban sa kanya at hindi siya dapat dinala doon sa ICC. Dapat dito siya sa Pilipinas nililitis kung totoong meron siyang kasalanan. Ang nakakalungkot lang nito para sa ating mga Pilipino ay nakikita natin ang estado ng ating mainstream media sa kasalukuyan. They are not here to ferret out the truth. They are no longer here to report the news, north, east, west, and south. Yan ang news eh. Ang gusto na lamang nila dito is to protect a certain narrative. There are certain elite, there are certain people that are being protected by the mainstream media. Mabuti na lamang at naririyan pa ang social media, naririyan kayo. Ang karunungan at ang kasagutan is now in your fingertips. At madali niyong masusundan ito. Kaya tayong lahat, lagi yung sinasabi sa mga iskumbro, tayong lahat ay makialam, tayo ay tumutok dito sa lahat ng mga usapin na ito at tayong lahat ay magsipag-aral sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.